Unawaan kung ano nga ba ang marapat. Buhay po ba ang Diyos? Ang lahat po ba ay galak? Sapagkat tuwiran nga po na kapag naramdaman mo ang Diyos at kapag nagpadama sa iyo ang Diyos, ano nga ba ang mararamdaman mo na hindi galak? Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang pasimula, magbibigay lamang po ako ng isang tema upang may sundan o gabay ang bawat isa na titindig sa gitnang ito sa patnubay at kalooban ng ating Panginoon, ibibigay ganap kung ano ang marapat na ibahagi sa mga kapatid na aking tatawagin o udyok sa aking kalooban kung sino ang marapat. Amen po ba doon? Galak. Kapag daw po sinabing galak, ibig sabihin daw po sa Ama yun mararamdaman. Sapagkat mapasaya ka ng kapwa mo, oo, panandalian, wala na yan. Subalit, kapag daw po ang Diyos ay nadaman lubusan, at kapag daw po ang Diyos ay ating naramdaman, ay tuwiran nga po sa bawat araw o sa bawat oras na patuloy ang galak na ibibigay ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa oras at araw na ito ay ganap nga po tayong magalak sapagkat kapag ganito ang mga panahon o ganito ang ating pakiramdam ay sadyang mayroon tayong hinihintay, mayroon tayong pinaghahandaan o mayroon tayong nais na sa ating sarili sapagkat kapag sinabing December o kapag sinabi ito yung buwan na hinihintay ng lahat ng anak ng Diyos na ginugunita ang pagsilang ng ating Mesiyas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa araw at oras na ito ang galak. Ano nga ba ang mga galak na naramdaman mo mula na nagpadama sa iyo ang Diyos? Na sa kabila ng lahat ng balakid, pagdalisay, nakukuha mo pa bang maging galak? Nararamdaman mo pa ba na sa buhay mo, sa kabila ng nararamdaman mo sa buhay, ay natututuhan mo pa bang maging galak? Sapagkat, ano nga po ang hindi magiging masaya kapag alam mo na, kilala mo na ang Diyos sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching na sa bawat araw ay nagpapalakas ng ating kalooban. Amen po ba doon? Na kapag daw po nakapakinig tayo ng mga banal na aral, ay sadyang kapag sinabuhay ng mga anak niya, ay sadya nga pong, sino nga po ba ang hindi magagalak? Amen po ba doon? Kaya sa oras na ito, bilang panimula, nais ko pong tawagin ang aking kapatid na Annalyn Reyes upang aliwin ang ating mga puso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Muli po ay papuri at salamat sa ating Diyos na buhay sapagkat muli po tayong lahat ay tinipon niya sa takong ito upang muli po ay pagsalusaluhan ang mga salitang banal niya na tuwiran nga pong tatangkipin at isa sa buhay, tuwirang masisya ng bawat isa. Amen po ba? Malungkot po bang mga anak ng Diyos? Hindi po? Hindi po, ano po? Okay po. Galak daw ang ating tema sa araw na ito. Kaya po ito, napili ko, joy. May kasamang ano po. Ayan. Since kahapon po kasi ay, December 1, hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon upang makapaghandog sa ating Panginoon na ito nga po nalalapit na ang paggunita sa Kapaskuhan o ang pagsilang ng Emmanuel ng Sanlibutan. Kaya po ngayon, yan na lamang po ang ibibigay ko sa inyo, ang mga pamaskong awit para sa ating Diyos na buhay. Kung nakakaalam po, pwede pong sumabay. Ano po? Ito po ay Joy to the World. Baka naman po, kayo po ay mga nakasimangot, ngingiti po kayo. At siyempre po, samahan natin ang sigla ng pag-awit. Para naman po sa paggunita natin sa ating Kapaskuhan para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya po ang lahat ay maaari pong sumabay. Ito po ay common na awitin, kaya marahil po ay alam ninyong lahat. Amen po ba?
Okay. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po nitong awitin na ito. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Let it receive it. Parang walang kumakanta. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and earth. Once again, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let it receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Maraming salamat po. Akala nyo po, meron pang isa. Ano po? Tayo pangalawa naman. Para po sa ating Panginoon ito. Ano po? Hindi naman po para sa ating salita. Siyempre po, nag-aandog tayo at nag-aalay para na sa gayon, ang kapalit naman ay kagalakan. Amen po ba? Okay, sabay-sabay po tayo. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagkakari. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Kabakay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagkakari. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bakay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nakiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng once again Pasko na naman. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-Pasko. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagkahari.
Merry Christmas to all! At syempre, di po ba, kaya nga po may Emmanuel dahil sa pag-ibig. Kaya ito naman po ang awitin para po sa ating Panginoon at syempre para sa ating lahat, Pasko para sa lahat. Parang inaantok pa rin po ata kayo. Ay! Ayun, nakakaalam. Pwede po ulit sumabay na po. Sana'y laging mayroong pag-ibig sa apat na sulok ng daigdig. Pagkakaisa ang mahalaga, ng pag-asa ay laking nadarama. Huwag ipagkait ang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papaghariin nating totoo. Ang Pasko ay ating ipagdiwan at limutin ang pagdaramdam. Ating ihandog ng buong lugod ang pag-ibig na sa puso ay taos. Huwag ipagkait ang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ang papaghariin nating totoo. Ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ang papaghariin natin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papaghariin natin totoo. Kasi po hindi nyo alam yung kanta, ano po, kaya marahil hindi makasabay ang karamihan, ano po. Subalit, ang sabi nga po, ano man ang nahandog natin sa Panginoon kung ito sa ating mga puso, tuwirang nakita at naramdaman ng Panginoon ang ating tapat na paghahandog sa Kanya. Amen po ba? Tuwirang nakagalak sa Kanya sapagkat ito'y handog ng Kanyang mga minamahal na anak na binuhay niya sa sandaigdigang ito. Amen po ba? Nawala na po ba ang inyong mga antok? Nangasigla na po ba kayo at nangagalak sapagkat yun ang ating tema ngayon, ang galak. Galak po, ano po? Tama po ba? Kung kayo po ay nabigyan ko na ng kagalakan at syempre mas lalo tigit nabigyan na kayo ng kagalakan ng ating Panginoon, muli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos?
ang bawat nga pong isa ay sadyang matamo ang galak na mula sa ating Panginoon sapagkat ang galak na magmumula sa ating Panginoon ay hindi panandalian, hindi panandalian. Amen po ba doon? Yamang napakinggan po natin ang isang awitin upang palalimin o palawakin ang tema upang ang lahat ay makaunawa. Upang makaunawang lubos, tinatawagan ko po ang aking Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na ang bawat isa dito sa harapan mo bilang mga anak mo ay muli inakay mo upang ipadama mo sa kanila ang tunay na galak na mula sa iyo. Pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na hindi nagtatangi, pag-ibig na walang pag-aalinlangan na magbibigay ng galak sa bawat isa sa amin na tinipon mo sa banal na lugar na ito. At nawa, Ama, samot dalangin ko sa inyo, pagalakin ninyo silang lahat sa pamamagitan ng pandama na ibibigay mo sa kanila upang maramdaman ka na ikaw pala'y talagang buhay. Ano man ang karaingan na nilalaman ng kanilang puso at kaisipan sa kanilang pagdaing sa iyo, uuwi sila na puspos ng kagalakan. Karamdaman ng katawan lupa ay iyong pagagalingin at gayon din naman ang kanilang mga nanghihinang espiritu ay iyong palalakasin upang magalak sila pag-uwi nila sa kanilang tahanan. Amen. Galak, malaki po yung pagkakaiba ng galak at saya, hindi po ba? Naipaliwanag ko na po ito noong mga nagdaang araw na sa biglang pag-iisip, akala natin galak at saya, magkamukha lang. Kala po natin, meron po tayong tawag doon sa salitang Pilipino na mga salitang magkasing kahulugan. Sa Ingles, ang tawag natin ay synonyms. Kung tayo po yung nag-aaral ng elementary, tinuro po ni teacher yan. Ganon din po ang paniniwala ko ng una. Akala ko po, ang galak at saya ay magkamukha lang. Subalit nang makarating po ako sa banal na lugar na ito, sa pakikinig ko ng aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunjing, at ito'y maaari nyo ring pulutin at ipaliwanag sa inyong mga kasama sa bahay na malaki ang pagkakaiba ng galak at saya. Amen. Binanggit na po ng ating facilitator, ang saya, madaling nawawala. Say for example, nalulungkot ka, mag-open ka ng TV nyo, nakapanood kayo ng isang comedy na palabas, comedy programa, matatawa ka. Pero pagkatapos ng programa na yon, sige po, hintayin po natin silang makaupo. Okay po. Pagkatapos yung pong manood ng programa na yon, yung problema, bumaba sa isip ninyo. Amen po ba? Yung mga ganong sitwasyon, may problema kayo sa pananalapi, marami kayong mga pending bills, kuryente, tubig, etc., etc. Nalulungkot ka. Maya-maya, may kumakatok sa pintuan ninyo. Mang Julian, ano ba nga ba yung taya ninyo kanina? 7:27. Tumama po kayo. Naturalmente, magkakaroon kayo ng kasiyahan at saya sa inyong kalooban. Ito ba'y permanente o sandali lang? Sandali lang. Kasi pag yung tinamaan mo na 1,200, ay naipambayad mo na sa mga bills mo, meron pang natira, lungkot ka na naman. So ang saya, panandalian lamang. Samantalang yung galak, permanente, habang nararamdaman mo ang buhay na Diyos sa puso't kaisipan mo, yung galak, patuloy mong nararamdaman. So ano po ang ibig sabihin ng dalawang ito? Yung saya,
po pwedeng i-provide sa'yo ng kapwa mo tao. Hindi ba? Pag nalulumbay ka, manood ka ng programa, so yung mga komedya na pinapanood mo, mapapasaya ka. So ang magbibigay ng saya sa'yo, yung kapwa tao nyo. Samantalang yung galak, nanggagaling mula sa ating Panginoon. So kung gusto po ninyong magalak, hanapin po ninyo ang ating Panginoon at mararamdaman po nyo ang tunay na kagalakan. Masarap po talaga pagkalubusan mo ng kilala ang Panginoon. Bakit po? Makakaroon ka na ng kapayapaan, makakatulog ka na ng mahimbing, wala nang kaguluhan ng iyong kaisipan. At kapag ito po inyong naramdaman, ano meron kayo? Saya o galak? Galak. Sapagkat ang kagalakan ay nararamdaman din natin yan kapag mayroong kapayapaan ang ating kaisipan. Ang taong magulo ang kaisipan, kailanman hindi siya magkakaroon ng kagalakan. Kaya marapat lamang na hanapin natin ang Panginoon na siyang magpupuspos ng ating kagalakan. At sa bawat araw, tingnan ninyo mga kapatid, yung mga nakasumpong na sa Panginoon, kahit meron po tayong mga problema dumarating sa buhay natin, hindi na po katulad nung hindi natin kilala ang Panginoon na masyado nating kinakarir yung pagdadala natin sa problema. Hindi tayo makatulog, hindi ay parang may kantang ganun, di na makatulog, di pa makakain, tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Ayun, pag hindi kayo nakatulog, hindi kayo makakain dahil magulo yung kaisipan ninyo. Isa daw po yun sa mga sinyales ayon sa mga tao. Nagkakaroon daw ng tigyawat. Sabi nga nung nanay ko nung araw, yun ako, may tigyawat ka na naman, siguro hindi ka na naman nakatulog. Kaya ito po'y mawawala. Mawawala po sa kaisipan natin yung mga problema na yan na nagiging hadlang upang magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay natin kung lubos tayong kikilala sa ating Panginoon. Pag kilala na natin siya, mga kapatid na nakakilala sa Panginoon, ito po'y mapapatunayan ninyo. Pag may problema kayo, hindi katulad ng dati na hindi nyo kilala ang Panginoon. Ang tagal ng problema sa isip natin, di ba? Ang tagal naka-stick sa mind natin yung ating problema. Pero pag kilala na natin ang Panginoon, hindi na po ganon ang daloy o dating ng problema sa atin. Sabi nga po ng banal na Espiritu, para na lamang hangin na dumadaan. Na pagdaan ng hangin, yung problema nawawala na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaari pong sabihin ng iba, hindi totoo yan. Bakit ako, yung problema ko, 1 buwan na, 2 buwan na, andirito pa rin sa puso't kaisipan ko. Ano ang problema at meron kang ganong problema? Ano ang problema at yung problema mo bumibilang ng buwan, ng taon, bago mawala sa kaisipan mo, anong problema mo? Hindi mo kilala ang Diyos. Pag kilala mo na ang Diyos, napakagaan na lamang ng pagdating ng problema sa ating buhay. Sabi nga po, walang taong walang problema. Lahat naman tayo may problema. Taas nga po kamay ng walang problema. Taas nga po, tingnan ko nga po ang mga kamay ng mga walang problema. Lahat tayo meron, di po ba? Kaya lang, hambing sa pagkain, sabi nga, iba-ibang putahe lang. Iba-ibang klase lang yung ating problema. Noon dati, sa dati kong buhay na hindi ko pa siya kilala, ayun, ganun po ako. Di ako makatulog, di ako makakain, walang ganang kumain, kaya nagkaroon po ako ng tinatawag na sakit na pananakit ng ulo. Subalit, ang gamot po pala dyan ay hindi yung mga gamot na nabibili. Hindi pala yung mga commercial medicine ang magiging kagalingan pag laging nananakit yung ulo mo sa pag-iintindi sa problema. Alam niyo po, ang gamot kong ininom, salitang banal na natutunan ko dito sa banal na lugar na ito, na siyang nagpawi ng aking mga alalahanin sa buhay. Napakasarap kumilala sa ating Panginoon.
Anuman ang ating pinagdadaanan sa ating buhay, napakagaan na, sapagkat ang ating puso ay pinupunuan na niya ng mahina. Ang ating puso ay pinupuno na ng ating Panginoon ng galak. Galak na ang ating kalooban. At pagka galak na ang ating kalooban, mayroon na tayong kapayapaan. Nakakatuloy na tayo ng mahimbing. Sa dating buhay, 2:00 na, gising pa, hindi pa makatulog. Ang daming iniisip. Yung mga problema, ala pa, iniisip na. Sabi ko nga po, yung biyanan ko dati, ganun eh. 11 yung anak. Lahat ng anak na yan, sa gabi-gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Isa-isa niyang iniisip yung buhay ng kanyang 11 anak. Just try to imagine, 11 anak, yung iisipin mo, paano na kaya si Johnny, paano na kaya si Robert, paano na kaya si Mary Ann, isa-isa niyang iniisip. Naku, yung anak kong si Ganire, ang napangasawa ay ganun, ganito-ganito yung mga problema. Kaya ano po yung nangyayari? Ayun po, ang galak hindi nagahari sa kanilang puso at kaisipan. Kaya minsan nga po, nang makausap ko, sabi ko sa kanya, Nay, wag mong isipin yung mga problema, wala pa kasi yung problema, iniisip mo na. Naglilihi pa lang yung manugang mo, iniisip mo na kung saan mag-aaral yung apong isisilang. Wala pa man, napakarami mo nang iniintindi. Bakit nga po ba ganun yung mga magulang? Lalo na po yung mga babae, yung mga nanay, bakit nga po ba tayo ganun? Ang gagaling po nating magsulat ng script. Nagkamali po tayo, dapat po scriptwriter tayo lahat Bakit po? Ang galing po nating gumawa ng script ng buhay hindi po ba? Hindi pa nangyayari, may ending na sa atin. Kaya po tayo, hindi tayo magkaroon ng kapanatagan sa ating buhay. Isa pa po yung sasabihin ko, natutunan ko din po ito sa Banal na Espiritu. Ano po ang sabi ng Banal na Espiritu sa kanyang mensahe? Pag ang isip mo'y magulo, wala kang kapayapaan. Pag wala kang kapayapaan, wala kang galak sa iyong kalooban. At ito po yung aral na narinig ko. Sabi po ng Banal na Espiritu, kapag daw po ang isip ng tao ay naguguluhan, na nagdudulot ng kawalan ng kapayapaan, isa daw po iyong indikasyon na wala ang Kristo sa iyong buhay. Sa makatuwid mga kapatid, kung ang ating isip ay naguguluhan, puro problema ang ipinapasok dito, sino nagpapasok? Ang Kristo ba? Sino po? Sino po? Si Jobs daw po, sabi ni Mother, si Diablo daw po ang nagpapasok ng kaguluhan sa kaisipan natin. Alam naman po pala nating Diablo yun Bakit po ninyo ini-entertain? Bakit? Type nyo? Type nyong entertainin si Job, sabi ni Mother. Type nyo bang entertainin ang Diablo? Ba't laging ganun ang ginagawa ninyo? Karamihan po sa atin ganyan. Naku po, pag po pinapasok na ng mga problema ang ating kaisipan, bigay na bigay. Kung todo upo, may kasama pang kalumbaba. At pinakananam-nam-nam yung mga problemang pinapahatid ng demonyo. Kaya si demonyo, masayang-masaya. Hindi siya galak, masayang-masaya ang demonyo. Bakit? Poses na poses kanya Bigay na bigay ka dun sa mga kaguluhang ibinibigay sa inyo. Kaya mga kapatid, ito lamang ang iiwanan ko sa inyo. Hindi ba nakatanggap na tayo ng aral mula sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Sa makatuwid, dapat marunong na tayong maglini. Liniin nating mabuti kung ano ba yung nasa kaisipan natin. Ito ba'y dulot ng Panginoon o dulot ng demonyo? Pag demonyo, reject. Pag ang Kristo, accept. Kaya ganun lang po ang gawin nating panuntunan sa buhay natin. Sa bawat dumadatal sa ating kaisipan, dalawa lang po yung pagpipilian. Hindi po katulad sa test ng teacher sa eskwelahan. Sa teacher po, ang teacher po, pag gumawa ng test, 4 po yung pamimilian sa multiple choice.
Apat yung choices. Pero dito po, sa itinuturo sa banal na lugar na ito, dalawa lamang yung pamimilian ninyo. Pag mabuti, ano sabi ko? Accept. Pag masama, reject. Magandang umaga po at maraming salamat. Maliwanag na po ba ang lahat? Buhay po ba ang Diyos? Sadya nga pong buksan, ganap natin ang ating kaisipan, sapagkat ang mga ginagamit po din ay hindi sa ganang katauhan, kundi sa ganang kalooban at kapahintulutan ng Diyos. Amen po ba doon? At muli, ibinibigay ko ang kapatid namin upang aliwin muli tayo sa isang awitin. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Nag-uumapawang galak. Basta po bitbit ko na ang aking kodiko. Salamat po, Panginoon. Wala po akong masambit kundi salamat po sa payak na buhay, puspos ng kagalakan, sa bawat araw, patuloy mong niloloob na maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan. Salamat po sa patuloy na karapatang pahiram mo sa amin. Salamat po, Ama. At samot dalangin sa tuwina, manguna't maghari ka po sa bawat isa sa amin na pinatitindig mo sa harapan. Amen. Buhay po ang Diyos! Bagamat tinawag po ako ng Ama upang mag-alay ng awitin, karampot lang pong pagbabahagi sa galak. Ano po? Galak na galak po ako kasi pag upo ko doon, parang hiyang-hiya po ako sa sarili ko kasi nahuli na naman po ako. Sabi ko kay Mami Betchiko, nakakahiya kay God, nahuli na naman po ako. Pero po galak na galak ang puso ko kasi kagabi 3:00 na po hindi pa kami halos nakakatulog. Sabi ko, mula po kahapon, nararamdaman ko po yung kagalakan kahit na ang daming pinagdadaanan. Galak na galak po ang puso ko sapagkat siguro po may nakatunghay sa inyo, umaga pa lang, si Tita Pearl bilang facilitator, nakakagalak po. Hindi ko alam kung mahihiya ako sa sarili ko, titindig na ba ako o ano. Kasi po, di ba, parang pinangunahan ko naman ang kapatid na facilitator. Subalit, ang ginawa kong pag-angkin sa sarili ko, galak. Tapos nung magdaan po ako kay Tita Pearl, tatawagin talaga kita kapatid kaya lang hindi na nakapaghinday si Dikong. So yung pong mga maliliit na bagay na yun, ano po, galak na galak ka. Tapos po kahapon, pinalad na makasama sa pagbababa po ng Divine Mercy. Sa daan pa lang, sabi ko po, Ama, ayoko pong masayang ang sandali na ako'y niloob mong makasama, nawa po maging bahagi uli ako ng gawain mo. Purihin ng Diyos at sa hindi ko po inaakala, nakapagbahagi po ako at doon po, galak na galak ang puso ko. Doon ay pinagbalik-tanaw ko po yung pagbabahagi ko nung nakaraan, kasama po nun si Mother. Kaya ko po nasabing ako ay good listener kagaya ni Mami Betchiko. Noon po kasing nakaraang pagbababa, nagbahagi po ako. Sa kagalakan ko po't pagdudumali na ibahagi ko po yung kagalingan ng karamdaman ko sa physical kong katawan. Nung tumindig po ang kapatid na Mother, nagbahagi po siya, tama po. Kasi ako po nakikinig ako ng mga tamang mapupulot kong pahayag sa bawat tumitindig na hindi nga lamang naman po dapat nating ibahagi yung kagalakan natin dahil gumaling yung karamdaman natin sa katawang lupa. Kundi kung paano yung dating puro lumbay, puro galit, puro puot, wala nang kagalakan. Amen po ba? Parang sa damdamin natin, yun lang yung kagalakan natin, yung tayo may nakakamtang kagalingan, may pera, may ganon, subalit hindi po pala. Ngayon, nagbabahagi naman si Mami Betchiko, dun ko naman po narinig ko po, opo, kung pakikinggan natin, napakasimple, ano po. Subalit, ang kahulugan ng saya at galak, ang laki po ng pagkakaiba, ano po. Masaya tayo dahil may pera tayo, masaya tayo dahil maganda baro natin, masaya tayo dahil wala tayong problema, subalit yung galak na, salamat anak. Galak na galak po ako sapagkat narinig ko yung katotohanan ng galak na ngayon ay nararamdaman ko sa puso ko. Kasi nga po kagabi, inabot kami ng 3:00.
kami ng anak na Melissa, hiniram ko po uli siya upang makapiling ko sa bahay. Hindi po kasi ako marunong magkutkot ng mga computer eh. Hindi po ako sa tablet man po, hindi ako marunong maghanap-hanap. Bagamat nakakagamit ng kaunti. Sabi ko, anak, kaya pala niloob ng amang makakasama kita, 3:00 na po, nag-aalay pa ang Panginoon. Iba't iba po kasing kaloob eh. Kila mami po, kila Mami Beth, kung nagbabasa po kayo ng mga computer nyo, ang mahal na apo, di po ba sa bawat araw may nagtatala sila, pinagtatala sila ng Panginoon. Sa akin naman po, sa puso ko, sa isip ko, gustong-gusto kong magtala sapagkat may dumaratal din po. Subalit, hindi ko mapilit yung sarili ko parang di kaloob. Kaya purihin at dakilain ng Diyos doon sa kagalakang nararamdaman ko. Kaunti mang talino yung ibinigay, ginagamit ng Diyos para doon sa mga kapatid natin na nagtitiwala, na nangangailangan ng mga pag niloob ng amang dumalo yung kanyang espiritu, nangungusap siya. 3:00 na po, nagkakalikot pa kaming mag-ina ng tablet. At habang ginagamit ko po yung tablet na yun, sabi ng Panginoon, gawin mong maging makabuluhan yan tablet na yan. Kasi ibinigay ko sa iyo yan mula sa anghel upang gamitin mo sa marapat. Kaya po mga kapatid, galak na galak po ako. Marami pa pong kagalakan, subalit napahaba na po yata. Habang nagbabahagi ang ating kapatid na Mami Betchiko, ninanamnam ko po yung kanyang pagbabahagi. At doon po sa pagbabahagi niya, ito po yung idinatal sa isip kong awitin. O kay sarap ng mabuhay sa piling ng amang mahal, kagalakan at kapayapaan ay iyong mararamdaman, nakapaloob po sa awiting ito. Binilisan ko na po, Mami, dahil alam ko po maraming nagmimithi. Si Mami, sumasabog na yung damdamin niya sa pagtindig sa harapan. Kaya maraming salamat po mga minamahal ko mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay sa kagalakang handog niya sa bawat isa sa atin. Ayun pong kung sa Tagalog po, sa awiting pangmundo ay ang tao'y marupok. Ito pong awiting ito, narinig nyo na po, madalas nyo na pong naririnig ito. Ito po ay mula din sa banal na espiritu sa pamamagitan ng kapatid na Mami Betchiko na iaangkop ko po sa tema, sa napakagandang tema ng ating mahal na kapatid na Malu, anak. Itong awiting ito ay para sa ating Panginoon, para sa ating lahat, at para sa may mga damdaming galak na galak sapagkat naramdaman nila ang Panginoon. Ang tunay na kagalakan na mula sa Ama. Para sa iyo, Panginoon, salamat po sa iyo. At kung ang nais mo ay kapayapaan ang Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't kung kapiling mo'y amang mapagmahal, nadarambang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi na nag-uumapaw. At kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na amay iyong mararamdaman. Kaya't kung nais mo ay kapanataghan, ang Diyos magbibigay sa'yo
ng kagalakan. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang di siya ibibigay. Ang nais ng Ama ay ang katapatan upang kagalakan ay makamtan. Okay, sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't kung kapiling mo'y amang mapagmahal, nadaramang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi nang nagumapaw. At kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na Ama yung mararamdaman. Kaya't kung hanap mo ay kapanatagan ang Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. At kung ang nais mo'y puspos na kagalakan ang Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. Maraming salamat po, Ama. Tunay na kagalakan ang mararamdaman sa puso kapag ikaw ang tuwirang naramdaman. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa pag-aalay niyo sa amin ng aming minamahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng mga banal na aral, mga banal na salita mo, na patuloy niyang tinutupad na ihayag sa bawat araw, kami po ay napupuspos ng kagalakan, kapanatagan, at kapayapaan. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po. Nasiyahan na po ba ang bawat isa? Ang galak, ang satwi na ang ating tamuin. Ang susunod ko pong tatawagin ay damang-dama ko po na hindi na matutulan o hindi na kitang-kita na po sa kanyang mga mata, sa kanyang kilos na nais nang tumindig sa harapang ito. Ang tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli ang araw na ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng iyong kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay aming nadarama ang galak na walang kapantay at walang kapara, na ikaw ay aming maramdaman, na nananahan sa dako mong banal sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo. Nawa ang lahat mong tinawagan sa araw na ito ay makadama at makaramdam ng totoong galak na mula sa iyo sa pamamagitan ng mga aral mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Habang nagbabahagi po si Mami Beth kanina, doon ako sa taas. Ang sabi ko, bababa na ako. Sabi ko, dalawang araw na ngayon ng unang buwan ng Disyembre, pangalawang araw.
Nakahapon nga, napakaganda ng tema, yung paghahanda, at ngayon naman ay yung galak. Alam niyo po, pinagnilayan ko po yun hanggang kagabi, hanggang kanina, na sabi ko nga, wala kayong kamalayan sa mga nagaganap sa mga alagad. Napakarami po namin pinagdaraanan. Ano po, halos gusto nang patirin ng kalaban ang aming mga galak. Subalit purihin, dakilain ang ating Panginoon, sapagkat kung katatakutan mo ang hamon ng kalaban o pagsubok na pinahintulot, hindi ka magiging galak. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw po, sabi ko nga, halos 1 linggo po ako nakibaka sa aking naramdaman. At purihin, dakilain ang ating Panginoon dahil naroon po yung damdamin ko po sa puso ko na hindi ko maaaring ipatalo si God. Ano man ang nararamdaman ko, ano man yung nagaganap, at ano pa yung kahaharapin, kailangan panindigan na kung paano ako nag-yes I do sa Kanya, hanggang kamatayan, kung ipagkakaloob niya, magiging yes I do pa rin ako sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, galak! Sabi ko nga, simulang naglingkod ako, isa na po ako sa napakapalad. Napakapalad na inakay ng Diyos sa dakong ito, na masasabi ko po, hindi mo nyo man po ako paniwalaan, subalit ako po ay nakadarama ng tuwirang galak na kaloob ng Diyos sa aking buhay. Na sa bawat araw, yun po yung pinagsusumikapan ko po na imaibalik din po yung galak na yun sa ating Diyos. Sapagkat nasyahan po ako, na nagalak po ako sa Kanyang ginampanan sa aking buhay, hanggang sa kasalukuyan na ginagampanan niya po sa aking buhay, wala po akong maibabalik, kundi pagalakin din po ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kahapon po ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, subalit gusto ko pong idugtong. Kung hindi ko po ihahanda at wala akong paghahanda, hindi ko kakamti ng galak. Amen po ba yon? Sapagkat ang paghahanda sa bawat araw ay hindi lang paghahanda sa Pasko. Na sabi nga, ang Pasko ay maaaring seasonal. Every December na dumarating, yun ang nakagisna ng tao na wala naman nakabatid na doon nga pinanganak ang ating Panginoon. Ngunit, sa akin po, ang paghahanda ay araw-araw ay Pasko. Amen? Sapagkat araw-araw nararamdaman ko po yung galak na dulot ng Diyos sa aking buhay. Oo, may mga pagdalisay. Subalit sa mga pagdalisay na yan, bilang pagkatao ay manghihina ka. Ngunit, hindi pa rin mangingibabaw ang panghihina mo para mangamba ka, kundi naroon po yung kaukulang kapag ang Diyos ang mangingibabaw sa'yo, makakalabang ka pa rin. Sapagkat alam mo na higit siya makapangyarihan kaysa sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At yun po yung aking nadarama sa bawat araw, na wala po kayong kamalayan. 1 linggo po ako nag-drain ng blood. Sabi ko, out of 90, 80, 90, 70, 90, 60 na dugo, kasalukuyan po akong nagdi-drain ng aking menopausal, ano po. Subalit, sabi ko nga sa ating Panginoon, halos weekly po yun. Wala pong nakabatid, sabi po ng mahal na apo. Uminom ka eka ng ganito, sabi ni kapatid na Pearl, uminom ka ng ganito, ganito. Alam niyo po, huwag niyo po akong gayahin. Wala akong damdamin na uminom ng dahon. Kundi, araw-araw makalagok lang ako ng mga aral at uminom ako ng tubig. Eto po, buhay na buhay sa harapan niyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, naroon po yung kaukulan na pananalig at pananampalataya upang magalak ka sa ginagampanan ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat kung wala kang pananalig at pananampalataya, hindi mo mararamdaman ang galak na totoo. Amen? Nasabi nga ni Mami Beth, ang saya ay pantao. Ang saya ay artificial lang. Subalit ang galak, lifetime yan. Kumbaga sa pagkain, ang saya, pag natikman mo, pang isang araw lang kapag masarap ngayon ang pagkain mo. Subalit ang pagkain ng ating Panginoon, araw-araw man malasahan mo, galak pa rin sa puso mo ang madarama, kahit hindi mo siya nalalasahan, nananamnam ng iyong mga labi. Amen po ba yon? At yan po yung sa puso ko po ay lagi ko pong dinadama. Sa dami-dami, sabi nga mga lingkod, alagad, hindi po exemption, wala po exemption pagdating sa pagdalisay. Lingkod, tagasunod, pasyente, lalo na, at mga mangangaral. Wala pong
exemption pagdating sa pagdalisay. At sa mga makikita mo, lahat tayo may mata, lahat tayo may puso, lahat tayo may tenga. Kung hindi po mangingibabaw ang galak na nadarama namin sa Diyos sa dakong ito, wala na rin po kami sa harapan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po yun. Mahirap pong gaya-gaya lang. At mahirap din po na gumaya ka lang ng saya. Sapagkat ang saya, panandalian lang yan. Kung ibibigay, sabi nga ni Mami Beth, kapag binigyan ka ng bagay ngayon, pinagkalooban ka ng kailangan mo ngayon, masaya ka, paano yung bukas? Pero alam niyo po ba, nung maramdaman kong higit ang kapuspusan ng Espiritu, sa bawat araw, wala na ibang choice na pagsabi nga kanina ni Mami Beth, mamili kayo, bakit binibigyan pa ng pagkakataon si Jobs na pumasok sa buhay ng tao? Totoo po yun. Alam niyo po, kapag iniisip ko po yun, hindi ko siya tinitingnan doon sa pagkakataon na kailangan niya akong pasukin. Kundi, ang inilalagay ko sa aking balintataw, ano ba itsura niya para pasukin niya ako? Hindi ko talaga siya magugustuhan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Pinakita po ng Ama ang itsura niya, na ibinababa sa kalawakan. Sinambit ko po yun kay Mami Beth, kay Nanay Myrna, kay kapatid na Marie, kay kapatid na Pearl, na panaginipan ko. Kitang-kita ko, ibinabako ako yung demonyo. Kalbo, maitim, mapulang mata, may sungay, ang laki ng tenga, ang pangit niya talaga. Buhay pa ba ang Diyos? Tapos papasukin yung pagkatao mo, yak. Buhay pa ba ang Diyos? Alam niyo po, doon pa lang, doon ko po ngayon inilalagay yung isip ko. Kapag yun naglagay ng isip ko na papasukin niya ang pagkatao ko, hindi ko siya magugustuhan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, marami nalilinlang. Dahil yung saya, nakikita mo sa mundo. Nakikita ng mata mo, naririnig ng tenga mo. Subalit, ang galak, puso. Puso ang dumadama. Puso ang nakakakita kahit wala siyang mata. Puso rin ang nakaririnig kahit wala siyang tenga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At dito lang po pinaka-focus ngayon na kung mailalathala po ang talambuhay namin sa pagdating ng panahon, sa dami-dami-dami, hindi ko na po iisa-isahin. Ako po mismo, nahihiwagaan po ako sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko, na sa bawat araw, siguro maaari niyong sabihin, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa Kanya? Alam niyo po, sobra ang pagmamahal niya sa akin. At alam ko po yung sobra na yon hindi makasasama. Kundi, kapag tinanggap mo ng buong kababaan yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa'yo, mananatili ka pa rin mababa. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun. Sapagkat nakakalunod din po ang pagmamahal ng Diyos. Nakakalunod. Dahil, kung hindi mo yon nalilimi, yung sobrang pagmamahal sa'yo ng Diyos, maaari kang maging mayabang. Kung hindi mo nalilimi yung pagmamahal na sobra sa iyo ng Diyos, maaaring gawin mo na yun na gamitin ang kanyang pangalan para gawin mo ito, gawin mo yun, gawin mo to. Subalit, salamat sa Ama sapagkat hindi siya mapagpahamak. Amen? Sa sobrang pagmamahal po niya sa iba't ibang aspeto ng pangangailangan, iba't ibang aspeto ng buhay, nararamdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Amen? Buhay pa ba ang Diyos? At yan po ang sa tuwing na po isinasambit ko po sa inyo, sabi ko nga, madidisguise ng Diyos kami bilang mga alagad na sa kabila ng aming kapayakan ng buhay, hindi pa rin kami mahahalatang payak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Opo. Parang, sabi nga ni God, anak, bakit nga hindi ka magagalak? Samantalang, wala mang masilayan ng kapwa mo ng mga material na bagay na nakakamtan mo, subalit ikaw at ako nakababatid kung anong ginagampanan ko sa'yo at ginagampanan mo sa akin. So pag kayong dalawa lang, kahit, kumbaga, against all odds, ano po, kahit ang mundo'y ayaw sa inyo, kung kayong dalawa lang, masaya pa rin kayo at magalak. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang nagaganap sa buhay ko ngayon. Sabi ko nga, Ama, napakabuti mo. Kailan lang halos hagupitin ako ng pagdalisay sa iba't ibang espeto, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng lahat ng bagay ay wala. Subalit dahil may Diyos, dahil may isang apo kunching na ginamit sa dakong ito, dahil may isang dakong ito na tipanan ng ating Panginoon, makipagtotoo ka lang. Mararamdaman mo, kahit hindi mo siya nakikita, heto ka, halika.
ipapakita niya sa'yo na sobrang galak ang kaya niyang bigay para sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Anong sabi kanina ni Mami Beth? Kapag nangangailangan ka na ng pang-araw-araw na pangangailangan mo, kapag tinugunan na ng ibang tao, nasasyahan ka. Subalit, alam niyo po ba, wag lang tao ang mithiin yung magbigay nun sa inyo. Kapag ang Diyos nang tumugon, nagagamit din po siya ng kapwa mo na may bukas sa Kanya, galak ang ibibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang, sabi ko nga, Ama, paano na kami ngayon? Buhay po ba ang Diyos? Paano na kami ngayon? Sa bawat pagsubok po, sabi na, ang sinagot ako ng Ama, siguro may alam na yung mga kapatid kong alagad kung ano naganap sa amin, ano po. Sagot sa akin ng Amay ito, anak, nang iluwal kayo sa mundo ay hubad. Baby pa. Wala kahit na ano. Dahil may magulang, dinamitan, pinag-aral, binuhay, at eto, nakarating sa dakong ito. Hindi mo na dapat yan itanong sa akin kung paano kayo. Kundi, bawat araw ay damhin mo ang galak sa puso mo, ang mga aral ko, at di man pagdakakarakay makakamtan mo at nakamtan mo, subalit panindigan mo sa puso mo na buhay ako. At kapag ito ang madarama mo, araw-araw may galak ka sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, alam niyo po, ang pagmimithi po namin mga alagad kapag binibigyan po kami ng pagkakataon, mag-iisang apo kunching sa harapan at mga pasyente po na nakadama, yun po yung nais namin i-push o impose po sa inyong lahat. Yung pagpapahalaga sa kaloob ng ating Panginoon. Na sa dakong ito, sa larangan ng pag-awit ng mga kapatid ko, sila kapatid na Myrna, sila kapatid na Gloria, si kapatid na Bunso, at lahat po ng mga awit na umaawit po sa gitnang ito, sa oras na sila yung umaawit, damhin niyo po yung galak sa puso niyo na ang kadate niyo si God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siguro po, iba-iba nga po ang paraan ng pagtanggap, subalit, may bibilang ko na po ang aking sarili na masyado akong imaginative ba yun ang tawag mi? Opo, sa oras na simula po nung nakilala ko ang ating Panginoon, syempre po, single naman ako eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Simula nung nakilala ko po ang ating Panginoon at lahat ng ginampanan po niya sa aking buhay, lahat ng kaukulan, hindi ko na iniisip yung kung ano pa, kundi siya no yung ikinokonek ko sa buhay ko para lagi akong may galak. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi ko po tutupdin, baka po ang dami ko na pong mga kulubot dito, ang dami na. At hindi na po makakatindig ng ganun ka-firm sa mga nagaganap na mga pagdalisay. Amen? Subalit dahil ang Diyos, hindi mo ba nakikita at tuwirang totoo siyang magmahal, ikaw na minamahal niya, hindi kanya pahihirapan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po ko po nasabi? Nakita niyo po yung alaga ko na yon. Nang tumungtong po siya ng 3 years old, na sinambit po ng ating mahal na Apo Kunching, na kapag tumungtong na siya ng 3 years old, manaka-naka na siyang magkakaroon ng sakit. Kunti na lang, manaka-naka na lang. At purihin ang ama nang tumungtong din po siya ng 3 years old, hindi na po siya na doktor, na hospital. Samantalang mula baby, hanggang tumungtong nga yung bago mag-3, madalas po siya sa hospital dahil dehydrated po. Yung sakit po ng sikmura niya hanggang nung pagluwal sa kanya, yung sikmura po niya, napakahina ng panunaw, lagi po siya nadidehydrate. Purihin ang Ama, yan po yung isang galak. Bakit po ako nagpapakatibay? Na hindi ko man dinana sa aking anak, na lumaki siya sa akin ng ganyan. Subalit, yung bata na yan, na ipinagkaloob sa akin ng Ama mula baby, hanggang ngayon ay maglilimang taon na po siya sa March, isang patotoo, buhay na patotoo, na dapat akong magalak sa paglilingkod ko sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po. May tatak, bawat isa po sa amin, mga alagad, may mga tatak na iniwan si God sa aming mga pamilya para hindi namin siya makalimutan. At may mga tatak din sa aming mga sarili na ginampanan si God para hindi rin namin siya makalimutan kahit saan kami humakbang. Amen po ba yun? At ganyan ko po pinahahalagahan yung mga tinitreasure, yung mga remembrance sa akin ni God. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po,
upang sa tuwin na po'y magalak din po kayo. At wag lang ang saya po kasi ang kaakibat lungkot eh. Ang galak, may ano ba ang katumbas ng galak? Galak pa rin eh. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang galak, kahit may pagsubok ka, galak pa rin. Ang saya, ang kaakibat dun, lungkot. Ayoko nun. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Isa po yan sa mga sekreto ng mga alagad. Bakit? Kahit may sakit, nagagawa ko pong humingi ng iskinol para maglinis sa aking mukha. Kahit may sakit, hindi makatayo, nagagawa ko pong humingi ng lotion para magpunas ng aking balat. Amen po ba yun? Ito po hindi pagmamayabang. Totoo po yun. Dahil kahit hindi ako magustuhan ng tao, ang gusto ko po, lagi ako nakikita ni God na maganda at malinis. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaaring sabihin nyo, si Raulo talaga yung mga lingkod na yan. Sobra naman ang imagination nila para sila mga paranoid na. Alam nyo po, totoo po yun. Kahit sabihin nyo po yun sa amin araw-araw, ang sarap pakiramdaman, may galak pa rin sa aming puso. Dahil totoo po yun na nagaganap sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po, hindi po kami magagalit. Dahil hindi nyo naman kami nakikita humuhuli ng tutubi at sumatawa. Amen? Subalit yung galak ko po ngayon sa harapan ninyo ay isang patotoo na kung paano po kayo naririto, hindi po yan aksidente. Kailangan pong magalak kayo. Kahit may bumulong lang sa inyong pumunta kayo sa dako yun. Ito po ay dating place ni God. Sabi nga ni Mami Beth, ito po ay tipanan ng ating Panginoon at kung tuwiran sa inyong mga luklukan, sa inyong mga upuan, ay makikipagtotoo lang po kayo. Kahit hindi nyo pa nakikita ating mahal na hapo sa harapan ngayon, mararamdaman nyo po nakatitig sa inyo, hindi kumukurap, at alam na kung anong kailangan nyo. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat, ang ating Panginoon hindi nagtatangi. Kung si kapatid na Marisa po ay minahal ng higit at lubos, mamahalin din po kayo. Amen? Amen po. Hindi ko po yun ipagkakaila. Talaga pong minahal ako ni God. Kahit minsan hindi niya ako pinagtaksilan. Totoo po. Kahit minsan hindi niya ako pinagtaksilan. Kahit minsan may tanong ako sa kanya, sinasagot pa rin niya ako. Amen? Buhay pa ba ang Diyos? Naroon pa rin yung pagmamahal sa kabila ng katanungan. Kaya kung ito po yung mararamdaman nyo sa bawat araw, kahit ang hirap, tumupad at gumanap sa mga nakikita mo. Nakikita mo, ang daming mali. Ano po? Sa mga naririnig mo, ang dami ring mali. Sa mga dadarama mo, pwedeng maraming mali. Subalit dahil nangingibabaw ang galak na dulot ng Diyos sa'yo, natatakpan po lahat yun. Kundi, araw-araw pa rin ay magsusumikap ka upang ibalik sapagkat ang lahat ng ito na hindi dapat ay gawa lang ng tao. Subalit ang ginampanan ng Diyos sa'yo ay walang mali. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po, sana magparehas na po tayo ng damdamin. Kung yun po ang magiging damdamin po ng bawat isa, matatakpan po kung ano man yung sama ng loob na dulot ng tao. Amen? Matatakpan po kahit ano man po yung sinasabi ng tao. Dahil nangingibabaw at higit nangingibabaw ang galak na pinadama sa iyo ng Diyos, kung paano mo siyang tinanggap at tuwirang pinaglilingkuran sa kasalukuyan, yun po ang mangingibabaw. Yung lahat ng sakit na yan ay wala na. Amen? Totoo po yun. Kung alam nyo lang, kung alam nyo lang. Sabi ko nga, ang tanong ko sa kanya, ito'y malinaw. Ama, bakit kailangan ipatupad mo sa mga nagpapakatotoo sa'yo, yung mga minsan hindi namin inaasahan na dapat maganap? Alam mo, sagot sa akin, sapagkat batid ko, ano man ang maging kaganapan sa inyo, ako pa rin ang gusto nyo. Buhay po ba ang Diyos? May laban ka ba doon? Di sasabihin mo na lang, okay, I will take the challenge para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, lagi po kayong magalak upang ito ang mangibabaw at hindi po tayo masasaktan ng sinuman. Dahil may Diyos na buhay na sa atin ay mangangalaga at magbibigay tibay sa bawat araw na tayo nabubuhay. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Ang lahat po ba ay galak na? Wala na po bang inaantok?
Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa tuwin na po yan ang ating dulot ng ating Panginoon na matatagpuan lamang sa Kanya ang galak na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Habang wala pa po ang ating minamahal na Apo Conching, bigyan daan po natin ang ating kapatid na si Mamang Rosie. Pupurit, nagpapasalamat sa iyo sa kadakilaan mo. Ang lahat po ito'y gabayan mo ko, Ama. Salamat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lalo-lalo po ang aming mga choir, Tita Mirna, ang aming Tita Beth, Mami Marisa. At higit sa lahat, ang mga kap. Galak. Galak na galak po ako sa araw na ito. Sapagkat 2005 sa araw na ito, ako'y hinirang ng mahal na Ama. Purihin po, purihin ang pagmamahal niya sa akin. Maisishare ko lang po sa dakong panahon na hindi pa ako hinirang. Ito pong lugar na ito nababalitaan kung may manggagamot. Isa pong mag-asawa na taga roon sa Bisal na nagpapagamot po. Sabi niya sa akin, yun po hinirang na, subalit hindi po sila nakaganap. Ang sabi po niya sa akin, bilang ako po ay isa sa kasamahan ng mga pandangguhan sa Bisal, yung pong nag-anyaya sa akin, yung po ang aming pinakapinuno sa pandangguhan. Ang sabi po niya sa akin, kapatid na Rose, sa unang anniversary ng mahal na Apo, tayo po ay kinukumbida ng mag-alay ng sayaw. Ako po ay nagagalak naman sapagkat hindi ko po kilala pa at hindi ko po ako nakapupunta pa rito. Ayun nga po nang maganap na ang anniversary. Ito po ay bahay pa. Ito ay garayan. Dito po kami nagsayaw, nag-alay ng sayaw. Ayun nga po, nang kami makapag-alay na ng sayaw at naganap na, hanggang sa pinursisyon nga po ang ating Divine Mercy. Mula po noon, ako'y nakadama na kung paano ko siya nakilala. Hanggang sa siya po ay hinayo sa bawat baryo na ako'y hinangad ko po na ako ay hindi ko po hinangad na ako'y maging isang alagad. Kung hindi, ang hangad ko ay makatalima ako at sumunod-sunod sa bawat baryo, bawat baryan na hinahayo ang ating mahal na Divine Mercy. Hanggang nga po sa dumating ang panahon na ang Divine Mercy po, 1 buwan po sa amin sa Bisal, 1 buwan po dito sa Dalayap, hanggang sa isang tahanang puron, ako'y nagpabendisyon. Ang natapatan ko naman po ng pagbebendisyon, ang kapatid na sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ang kapatid na Irma. Nang ako po'y matapat na sa kanya, ang sabi niya sa akin, kapatid, magtibay ka't manalig, darating ang panahon na ikaw ay may makakamtam na biyaya. Yun po, hanggang sa naisip ko ano kaya yung biyaya na yon sapagkat hindi ko pa po nalalaman kung ano nga yon. Hanggang po sa dinala sa Bustos, ang mahal na Apo po naman ay sa kanya ako pumila. Ngayon, ang sabi po sa akin, kapatid, daman-dama mo na bakit hindi ka pa maghaplos. Nagpaparamdam na sa'yo. Hindi ko pa po pinasid yun kung ano yung daman-dama na yon. Pero pag uwi ko po sa bahay, ako po'y nagninilay, ano kaya iyon na napadadama sa akin? Hanggang nga po sa dinala dito sa baryo ng Tarkan. Ayun po,
doon po sa isang hinirang na ngayon po ay hindi na rin siya gumaganap. Natapat na naman po ako sa mahal na apo. Ang sabi sa akin, kapatid, bakit ayaw mo pang tanggapin? Paramdam na sa'yo. Maghaplos ka na. Ayun po. Ngayon ang pagkakasabi po niya sa akin, gumanap ka na. At sabay po na ako po ay binendisyonan at ako'y hinipan na para po bang ako'y nakataas na ganyan. Hinipan po ako na niya hanggang ulot, hanggang talampakan. Na ibang-iba po ang naramdaman ko na tunay nga pong buhay na buhay ang Diyos. Sapagkat kung hindi sa mahal na apo, hindi ko mararamdaman ang mga mensahe niya na sa bawat araw-araw ay ako'y nakadadama ng pagmamahal niya. Ilan po at maraming salamat. Mag-aalay po ako ng kahit kaparang lang na awit. Born na nga, hindi pa naman. Ikaw ang siyang nagbigay buhay dito sa mundong ibabaw. Ikaw lamang at wala nang iba, O Diyos ng pag-asa. Buhay naming Panginoong Ama, dalangin ko'y hari nawa. Sa bawat oras ko'y sa'yo, sa isip at puso ko. Sa isip at salita at gawa, patnubay mo'y di magkakasala. Kamalian ko'y itatama. Dinggin, O Diyos Ama, kapangyarihan ay sinasamba. Pagpupuri sa'yo, Ama, sa ngalan ng tagapagligtas, Jesucristong lumikha. Salamat po, Ama. Merry Christmas po sa inyo lahat. Maligayang anibersaryo po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat isa po ay sadyang ihanda natin ating sarili upang sa kalakip na paghahanda ay maging galak. Habang wala pa po ang ating minamahal na Apo Conching, nais ko pong tawagin na ating kapatid na si J.R. Cao. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Sa walang kamalayan, talagang buhay ang Panginoon. Sapagkat ang kagalakan sa Kanya nga po matatagpuan, hindi po kayang ibigay ng kapwa nating nilalang. Sapagkat ipaniluwanag na nga po, iba ang galak sa kasayahan. Na yung pong galak matatagpuan sa pamamagitan po ng gawa ng Diyos sa ating sarili. Na kung paano niya ibinibigay, na sa kabila ng bawat isa sa atin may pinagdadaanan, may ibinibigay siya upang tayo magalak. Yung kagalakan, kaakibat ng kapayapaan, na kung paano nga po, sa pamamagitan ng bawat araw natin dito, sa dakong ito, talagang meron mang hindi makatanggap, subalit sa bawat tumatanggap, talaga po nakikinabang. Buhay po bang Diyos? Totoo po yun, hindi po lahat alam ng Ama.
na nabubuksan sa dakong ito, subalit na sa bawat nagsusumakit, alam ko po na walang imposible sa Panginoon, sapagkat isa rin po ako sa dating buhay, bumabalandra lamang po sa aking kaisipan yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga lang po talagang ang hiwaga ng Diyos, makikita natin sa dakong ito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat tumitindig dito at sa bawat mensahe ng mahal na Apo Kunching, doon po natin makikita at doon ko po nakita ang katotohanan na bilang isang dati po nasa sanlibutan, pinagkatiwalaan ng Panginoon na hindi ko naman po pinangyayabang kundi ipinangangalandaan ko po na talagang isang mapalad na masasabi ko na maraming isinuko, maraming tanalikuran yung mga bagay na nagbibigay saya sa bilang tao. Yung pakikisalamuha sa mga kapwa-tao na walang kabuluhan sa Ama. Ano po ba yon? Yung pakikipag-inuman, yung pakikipagkwentuhan ng wala pong kagalak ka lugod-lugod sa Ama. Yun po, katotohanan po yun. Napakahirap pong tanggapin sa tenga sa taong hindi nakakaunawa. Subalit yun po ang katotohanan. Na kapag ka binago ka ng Panginoon, mawawala na sa iyo yun. Kagaya ko po, nandiyan po yung mga kapatid ko. Ang buhay ko po nasa dito sa bahay. Napakadalang ko pong lumabas ng bahay ngayon sapagkat wala na nga po akong hanap buhay, kundi kung ano po yung nasa akin, yun po ang pinasasalamatan kong ibinibigay ng Panginoon, na talagang sa buhay po ng isang tao, wala ka pong mapupulot kung hindi bukas sa Panginoon, kung hindi po kadalasang kwentuhang walang kabuluhan, na puro pagpapaimbabaw, puro katismisan ng kapwa. Yun po katotohanan ko pong nalalahat sapagkat yun po ang katotohanan na hindi nyo man tanggapin, pero po yun ang katotohanan. Subalit kapag ka ang natutunan mo sa dakong ito, talagang yung sarili mo, hindi mo na kayang ibigay sa kapwa mo na makipagkwentuhan ka ng hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat bilang tumango ka sa Panginoon, sa sarili mo, madadama mo yung bagay na hindi ka pwedeng makipaglokohan sa banal na Espiritu. Sapagkat yan po ang araw-araw na mensahe ng mahal na Apo Kunching kung ating pong pagninilayan. Nasabi ko nga, sino ba ako para sabihin sa inyo ito? Kapwa nyo lang ako tao. Subalit ito po kung tatanggapin ninyo na nagmumula sa banal na Espiritu, matututo po tayong lahat. Makikita po natin yung katotohanan na kahit ayaw niyo po sa mga taong tumitindig, subalit kung pagninilayan niyo po yung sinasabi, talaga po nga ang katotohanan, mga kapatid. Ang lahat po ibinibigay ng Panginoon, hindi po sa ganang katauhan, sapagkat lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo nanggaling sa kasalanan, subalit ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama sapagkat ibinigay niya sa akin yung katotohanan. Nasabi ko nga, hindi ako naging malungkot kung maraming nawala. Sapagkat yung ibinigay niya, yun ang tunay na kagalakan. Nasabi ko nga, sa bawat pag-iisa ko, pinagninilayan ko na ano ba yung buhay. Nakatotohanan lahat tayo may takda. Lahat tayo papanaw. Yun ang dapat nating maunawaan sa dakong itong itinuturo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, na ano yung bagay na ipagsusulit natin sa Panginoon kung dumating na yung takda ng ating buhay. Na sabi ko nga ako malakas ngayon, pwedeng kinabukasan, takda ko na pala, hindi ko nababatid. Subalit sabi nga sa bawat mensahe, wag na tayong mahambing dun sa mga bagay na sinasabi. Napakaraming lingkod ng Diyos na humarap sa Panginoon. Yung po katotohanan ng natala sa banal na kasulatan na sinabi sa Panginoon na talagang ginamit ang pangalan ng Panginoon, subalit hindi makatotohanan. Napakarami po mga kapatid, yun po, napagnilayan ko po yun na habang tayo narito, yamang tayo dinako na at kinuha na sa dakong ito na siguro po, hindi sa akin kundi maging kayo,
makikita nyo yung katotohanan sa dakong ito na talagang nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, salamat sa Ama sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan bilang Apo Kunching sa bawat araw nagsasakripisyo sa atin. Kaya nawa po ang bawat isa sa atin mabuksan. Hindi lamang po ang bawat alagad o CAPS. Alam ko po, tagasunod man o pasyente, kung matama tayong makikinig at magsasabuhay, mawawala po yung mga hinanakit natin, yung mga galit natin sapagkat ang Diyos totoo. Hindi po nagkukunwari sa bawat mensahe niya. Subalit kung ang nasa sa atin ay puro galit at hinanakit, wala po tayong makakamtan na ipinapangako ng Panginoon. Kaya po sa dakong ito, wala po akong masasabi sa inyo kundi katotohanang ipinapahiwatig sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng taong kinalugdan niya. Kayo na po mismo ang magnilay. At ang bawat sa atin, matatamo natin ang katotohanan at ang pangako ng Diyos na kagalakan sa bawat araw na kung bawat may dalahin man tayo, siya ang magbibigay ng kapayapaan. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Naiinip na po ba kayo? Wag po nating kainipan, sadyang sinusubukan lamang po tayo upang matamo nating higit kapag naririto na po ang ating minamahal na Apo Kunching at kapag ibinaba na po sa kanyang espiritu, tuwiran nga po ang kagalakan ang ating matatamo. Amen po ba doon? At muli, habang wala pa po ang ating minamahal na Apo Kunching, muli isang awitin ang aking tinatawagan ko po ang aking kapatid na Tita Glo. Buhay ang Diyos. Kasi po yung aking kapatid na si Marlene medyo madalang ding magawin ng dambana dahil medyo siyempre po busy sa kanyang mga anak. Kaya nais ko po duet po kami. Sa awiting Ang Tanging Alay Ko. Pwede pahiram po ng isang mic. Paki-on po. Hello. Ayun. Okay po. Bago ko po kami umawit, nais po naming pasalamatan at batiin yung mga kapatid natin na nanonood sa internet. Ang ating pong kapatid na si Marcelo Cao, kapatid po yun ni kapatid na Mirna, si Miss Catherine Chicoli, anak po ni Madam, si Abby, anak ni Mother, ang ating pong Mother of the House, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, sa Japan, si Tita Au, tsaka si Tito Dante, si Tita Irene, at kapatid na Jess Espanyol, Tita Lenny Edraisa, kapatid na Feli sa Japan, kapatid na Vicky, lahat po kayo na nanonood sa si Tita Pat, kapatid ni Tita si Tita Pat, ayun. Sige po, para po sa inyo. Matakot sa akin. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at
makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, gigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Di ko akalain na ko ay bibigyang pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas, giginto nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Sa paraw. Magandang tanghali po magandang umaga po sa tanghaling ito, mga kapatid ko sa Kapatiran Divine Mercy. Opo, bagamat po ako'y madalang pumarito, pero andun pa rin po talaga yung galak ko na makapaglingkod kahit man lang po sa aking awitin sa ating mahal na Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po ulit sa inyo lahat. Kalimutan na kasi. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus, sa mga inibig mo ng lubos.
sa lahat ng pangako mo. Binigay mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus, sa buhay na sa'kin ay kaloob, sa bawat araw. Salamat, Ama ko, makasalanan man akong anak mo, ngunit ako'y pinagtiwalaan mo ng iyong Espiritu. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Salamat po. Yamang din lamang at nagmore yung isa doon. Kaya lang ako na lang mag-isa. Nag-retired na eh. Talagang buhay ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Pagka gusto ko niyang pagalaki na kahit nananahimik ka sa isang lugar, biglang ikaw ang susunod. Ha? Ako? O, diba? Tapos ang sabi ng isa, hindi, ikaw na lang. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon eh. Pag ang plano niya, pauwitin ka, aawit ka, wala kang magagawa. Kaya para po sa iyo, Ama, ang awit na ito, na kung papaano nga sa bawat araw, gabi-gabi, oras-oras, sabi nga wala na yatang puwang ang iba, kundi tanging siya lang. Sapagkat wala ang totoo, yun ang totoo po di po ba? Wala naman tayong ibang dapat isipin, kundi ang Panginoon Sa kabila ng mga pagsubok natin, dahil yung pong pagsubok lagi pong andyan, ayaw naman po tayong iwanan. Kaya, sige lang, bumuntot ka ng bumuntot. Sabi nga, may Diyos ako. Kung minsan nanghihina tayo, pero ang totoo hindi ka naman po nanghihina, sabi mo lang yun
Sabi lang ng bibig mo yun, ibinubuka lang ng bibig mo yun, pero ang totoo, malakas ka dahil sa Panginoon. Kinikilabot ang tuloy ako. Salamat po, Ama. Kaya po, ang awit na ito, para sa iyo, Panginoon. Siyempre po sa mga kapatid ko sa gawing kanan na to, natuwan-tuwa. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawa. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso, kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa, pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa at pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, busila ang iyong kalooban. Pagmamahal, wagas kailan paman. Di mapapawi kahit sinong nilalang. Kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig niya'y tunay. Salamat sa'yo, dakilang amang mahal. Sa dakong ito'y inakay mo akong tuwiran. Kung paanong Kristo'y aking nasumpungan, sa puso ko'y patuloy na nananahan. Pagsubok man ating dinaranasan, mga kapatid, kayo'y patuloy na lumaban. Pagkat may Kristong buhay, kailan paman sa atin ay tuwina'y nakasubaybay. Pinanghihinaan ka man, kapatid ko, mahal, sa sakit na iyong dinaranasan. Subalit iyong pakatandaan, huwag kang sumuko, kundi ikaw ay lumaban. Pagkat ang pawang katotohanan, lahat tayo'y sinusubukan upang patatagin pananampalatayang tunay. Kung tunay na si Kristong tinanggap sa iyong buhay, ako man, mga kapatid kong minamahal, ako'y tunay na may kahinaan. Alagad man akong naturingan, subalit
may damdamin din bilang katauhan. Subalit, bakit patuloy ako'y may lakas? Pagkat umaasa akong tunay na si Kristo kailan paman ay buhay sa'kin, di magpababaya kailanman. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa at pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kami kahabagan mo, dakilang Ama ko. Kaming umaasa sa iyong mga anak mo, kalakasan Amay, sa amin ay ipagkaloob mo. Kristo, Kristo, papuri sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tunay na ang kagalakan ay sa iyo nga nagmumula ito. Pagkat may lumayman ang puso ko, hindi mo hinayaang manahan ito. Kundi ikaw, ang tunay na kagalakan, ikaw ang kapayapaan. Maraming salamat po, Ama. Papuri at pasasalamat. Tanging sa iyo lamang iaalay. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Po ba? Huwag po natin kainipan sapagkat may ginampanan po ang ating minamahal na Apo Conching, nakarapat-dapat, subalit buhay po ba ang Diyos? Bahagi? Kung wala po, tinatawagan ko po ang aking kapatid na Promise. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Na-enjoy niyo po ba ang mga kaganapan? Amen. Buhay, talagang buhay na buhay ang Diyos. Buhay na buhay sa puso't damdamin kung ating nanamnamin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kahapon pa po ako nagmimithi. Sapagkat gusto ko pong ibahagi sa inyo yung damdamin po ba na nararamdaman ng Mother of the House, ng kapatid na Mami Beth, ng kapatid na Mirna, at ng iba pang nagmimithing makapagbahagi sa dambanang ito. At yun po ay sabi ko noon, paano kaya ako yun, bakit ba gano'n na lang ang pagmimithi nila? Kapag nagtuturan sila, sinasabi nila, sabi ni Mother of the House, ito ang aking bitamina. Ito yung aking maintenance. Maging ang Mami Beth din naman, hindi lang siya masyadong ma-advertise sa kanyang pagsasalita. Subalit kapag siya na ang nagwiwika, madarama natin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay niya at sa kanyang pagsasalita. Sinasabi niya, mahal na mahal ako ng Diyos. Gayon din naman ang Mother of the House, mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Ama. Sasabihin ng kapatid na Mirna, mahal na mahal ako ng Ama. Para naman ka kung sila lang ang mahal ng Diyos. Mahal naman po tayong lahat ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sapagkat nga po sila, doon sa pagmamahal ng Panginoon na ipinadarama sa kanila, marunong silang magbalik. Sinasabi nila,
Pinangangalandakan nila, pinagsisigawan nila. Marahil po tayo, yung pagmamahal ng Diyos na ipinadadama sa atin, nahihiya tayong sabihin. Amen po ba doon? Ano po yung nahihiyang sabihin? Nahihiya po tayong tumayo dito, upang ipangalandakan sa buong mundo, dahil po tayo ay may naka-internet, nahihiya po nating sabihin kung ano yung biyaya, kung ano yung pag-ibig, kung ano yung pagmamahal na sa ating pinadadama sa araw-araw. Amen po ba doon? Amen. Kahapon po ang tema ng mahal na kapatid, ang sabi niya ay paghahanda. Amen po ba doon? Paghahanda. Kahapon po sabi nung namin ko, tumayo ka, mag-ay ka. Wala namang tumitingin sa akin, paano ako mag-ay? Hindi naman ako makapag-ay. Pero ganun pa man po, nahihiya ako sapagkat ang gusto ko nga, yung higit na marapat, ang tumindig upang magbahagi sa harapang ito. Amen po ba doon? Subalit sa akin pong kaisipan at damdamin, ito po yung gusto kong sabihin. Mga mahal na kapatid, alam ko, you will agree with me. Sa isang paghahanda, gaya ng sa piyesta, gaya ng sa birthday, sa debut o sa debut, at sa kasal, o sa ano pa mang marangyang handaan, kaganapan, tayo ay naghahanda. Amen po ba doon? Amen. Subalit sa kabila ng ating mga kaabalahanan, kung paano man natin gustong ito ay higit na maging maganda at marangya, hindi pa rin po ito sapat upang ma-please natin ang ating mga bisita. Amen po ba doon? Kahit ano pa po ang pagsusumakit natin na ibigay ang the best na we can do for them, still, meron pa din pong pintas. Amen po ba doon? O hindi naman masarap yung isang putahing ihinanda sa atin eh. Hindi po ba may ganon? Yun naman lumpia parang mamanis-manis na. Hindi po ba? Subalit yun ay hindi sinasadya na naghahanda. Hindi po ba? Amen po ba doon? Yes. Subalit sa Ama, kapag tayo ay naghahanda, siya ay nagagalak. Kahit ito'y kakarampot lamang, kahit ito ay isang simpleng paghahanda para sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, o sa Kanyang kabunyian, ang Ama ay galak-galak, galak na galak sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yes, amen. Amen. At saka, ito po ang, sa ganang akin, ito po yung tama. Ang paghahanda para sa ating sarili, para sa kalooban ng Ama, ay ang pagtugon sa Kanyang panawagan, ang pakipagtoo-too sa Kanya, ang pagiging matapat sa ating kapwa. Will you agree? Agree ba kayo doon? Amen po ba doon? Amen. Opo. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, anak, anumang mumunting bagay na ihinahanda nyo para sa akin, ito ay isang malaking piging. Palakpakan po natin ng Diyos. At buhay po ang Diyos sapagkat nang tumindig ang mother of the house, sabi niya kahapon niya ito pag gustong sabihin. At ang kanyang itinindig dito sa umagang ito ay kadugtong ng kahapon. Binabaligtad ko po, bagamat inuna ko yung paghahanda. Kagaya po ninyo, kagaya po nila, may galak ang puso ko. Galak na galak ang kalooban ko. Sapagkat last Sunday, we have had our 2014 family reunion. Ito po ay ginanap sa Longos, Malolos. At huwag niyo pong sabihin wala itong kaugnayan. Meron po, sapagkat sabi nga po, ang lahat ng kaganapan ay pinapangging dapat na maganap upang sa harapan tayo ay mayroong maibahagi kahit mumunti man lang. Amen po ba doon? Sa amin pong family reunion, hindi po nakakahiya na kung merong hidwaan ang bawat pamilya. At bilang ako po yung natukahan na maging master of ceremony, ay galak po ang puso kong maibahagi kung ano ang dito'y aking natutunan. Sapagkat nga po, sa kaprasong lupa, nagkaroon ng alitan. Mahabang panahong hindi nagbatian,
mahabang panahon na parang walang anumang namagitan sa bawat isa bilang magkaputol ng pusod. Subalit nung linggong yon, dumating yung kaalitan, na ang kaalitan ay yung may-ari ng bahay na aming pinagpigingan. Kung kaya po kaming mga pamangkin, dahil alam namin ang kaganapan, ay nagpalakpakan. Nagsigawan, lalong higit na nagalak ang bawat isa, nang kung yung kaalitan, nung pumasok sa tahanan, lumapit sa may tahanan at nakipag-shake hands. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Galak na galak po ako, sapagkat sabi ko nga, Ama, kay buti mo, tinuldukan mo ang mahabang alitan, at dito nga ipinakita mo ang kababaan ng loob. Kung paano nga po, i-augment ko sa Panginoon, ganun po pala. Ang Panginoon kailanman, sa ating mga kamalian, hindi siya nagsasawa. Buong lugod niya tayong tinatanggap. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At doon nga po sabi ko, lalong higit na nagalak ang puso ko, na kung paano nga po dito, tayo ay inaaralan. Ang natanggap kong libre, na ibahagi kong libre sa maliit na piging doon sa harapan. Palakpakan po natin ang Diyos. At nawika ko po'y ganito. Salamat, sabi ko, salamat sa Diyos. Sapagkat sa kabila ng mga alitan ng ating mga matatanda, tayong mga anak o magpipinsan, kailanman ay hindi nagtanim at hindi naging hadlang ang kanilang awitan upang kami ay magkaroon ng pagkakawatak-watak. Binigyan kanya kami ng kababaan ng loob at malawak na pangunawa upang kung ano man ang namamagitan sa matatanda, hindi na namin pamarisan. At isinudlong ko dito, sabi ko nga, purihin ng Diyos, sabi ko, na sa oras na ito, kung paanong galak nating natanawan, nasilayan ang kanilang pagbabatian, naway patuloy natin itong isabuhay, upang ito naman sa mga apo't anak natin ang siyang pamarisan. At doon ko nakita kung paanong naluha ang ibang pinsan ko, sapagkat nadama nila ang tunay na pag-ibig sa araw na ito, noong araw na iyon. Kaya't nagpupuri ako sa Panginoon, kagaya ng iba, ng mga kapatid kong nauna, kung paanong nag-uumapaw ang galak sa kanilang puso, ganon din po ang aking nadama nung linggong nagdaan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Inaantok na po ba kayo? Hindi pa po. Talagang hindi pa po. Kanina kasi nung may kumakanta nalaantok kayo Gusto niyo po bang sumaya? Kagaya ko? At dahil po, galak na galak ang puso ko, sa pangalawang araw ng Adbyento, pwede po ba, sa kapahintulutan ng bawat isa, tumayo po tayo, at tayo po ay kumanta ng Pasko'y Sumapit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pwede po ba yun? Hello? Amen po ba kayo doon? Palakpakan nga po natin malakas ang buhay na Diyos. Si Kristo hindi ka pro. At magbuhat noon kahit hindi Pasko. Salamat po sa inyong lahat at maligayang Pasko. Palakpakan po natin ang Diyos. Magsitayo po tayong lahat, awitin ang panalangin na itinuro